Good afternoon po mga kapatid. And Happy Lord's Day po sa lahat po ng mga nandito po ngayon. And ito pong sermon po ay galing po sa panulat ni Reverend William Slop. Siya po ay minister ng Emmanuel Canadian Reformed Church sa Edmonton, Alberta. And salamat po sa Diyos for always allowing us na gamitin itong manuscript para sa edification ng bawat isa. And again, lagi ko naman pong sinishare kapag may reply, yung ating pong pinagpapaalaman ng mga pastor. And nakatanggap po kasi tayo ng encouragement and prayer from Reverend Slop. I also shared sa consistory. And sabi po niya, "Thank you for letting me know that you are going to read one of my sermons. I am glad that this sermon is of use to you, and I pray that it will have the desired effect and strengthen the faith of your people. May God strengthen you as you lead the worship service." So, same prayer din po yung ating pong panalangin as we hear this sermon ngayon pong hapon. Ayan, sige po, simulan po natin. So, tingin ko naman po sa aking pong sasabihin po ngayon na agree po ang lahat na hindi masaya na mawalay or maging distant sa mga minamahal natin sa buhay. Of course, sa ganito po kasi sa mga ganitong tagpo ng buhay natin, may sakit tayo mararamdaman, for sure. Siguro naranasan po ng lahat po to sa atin, even from the past, and siguro even ngayon, especially kapag kailangan siguro ng mga mahal natin sa buhay na lumayo sa pamilya for a very long period of time. Minsan nangyayari to, for instance, sa mga OFW. Or dahil siguro nakakita sila ng trabaho na malayo sa pamilya nila. O kaya dahil kailangan mag-aral sa isang seminary sa Australia. Agree na agree sa Ate Lea. And I'm talking about Elegani po. And kahit dito po sa atin sa Pilipinas, kapag halimbawa kailangan lumuwas kasi nga mag-aaral sa university o kaya pwedeng nasa city yung workplace, napakadaming dahilan. So sa ganito naman, sa side ng mga parents, na-experience din nila yung pain kapag nagsisimula ng umalis sa mga bahay or tahanan nila, yung mga anak nila. Kasi nga halimbawa, bubukod na or kailangan nang tumira sa ibang lugar. And doon, nararamdaman ng mga parents yung pagkamis sa mga anak nila and even kung may mga apo na. So namimiss din nila. So kaya, yung ginagawa nung iba para mabawasan yung tinatawag na separation anxiety o yung modern term ngayon na sepangs, para hindi malimutan yung isa't isa, nandun yung effort para meron pa ring contact as much as possible. Tama po ba? So I hope naman nakaka-relate po yung bawat isa po dito. Well, ngayon, lalo na ngayon, binayaan tayo ng Diyos ng technology para magkita kahit nasa malayo pa yan. Merong Messenger, FaceTime, Teams na ginagamit namin sa Bible study. Ano pa ba? Marami pa basta napakaraming means. So, and yung isa sa mga ordinary na ginagawa is yung pagtatago ng mga picture na mga mahal natin sa buhay. Kasi kung noong araw yan, ilalagay yung picture, halimbawa, picture ng fiancé sa wallet, yun yung gagawin. And ginagawa yon para makita palagi yung mukha niya. And para maalala kung ano yung itsura niya. Kaya man nagtatago ng mga picture. So meron po bang gumagawa po nun sa inyo dito? Or wala pang nilalagay kasi wala pang special someone? Kasi kung sa mas lumang panahon pa yan, ang ginagawa po nung iba, may gumagamit nung tinatawag na locket o yung pendant kung saan nilalagay yung picture. And ngayon, syempre, dahil sa technology, nasa phones na natin yung mga picture ng loved ones natin. And katulad nga ng binanggit ko po kanina, sa constant communication, parehas din po yun, nagbibigay siya ng pakiramdam na mas malapit kayo sa isa't isa. And nagpapaalala din ng mga gandang memories na meron kayo. And sa ganitong mga gestures, halimbawa especially sa may mga fiancé dyan na nasa malalayong lugar, na darating yung mga araw na magkakasama kayo ulit, na ikakasal. So malaking tulong yung mga pictures.
sa mga panahon na magkalayo kayo. And it helps you to look forward to being together again. And pinapaalala po nito na darating yung araw na magiging kasal ninyo and yung panahon na hindi na kayo magkakahiwalay ulit ng matagal. So, elder, parang kinukwento mo na yung love story mo. konti lang po yung kinukwento ko. Pero ngayon, ang tanong po kasi ang point naman ano po yung kinalaman nito ng lahat ng mga kinuwento ko lahat ng mga binanggit ko dito sa Lord's Day 29 ng Heidelberg Catechism na nagdi-deal tungkol sa Lord's Supper. Ano po yung kinalaman ng lahat ng to? And dito po sa mismong catechism, kung obserbahan po natin yung language na kinoconnect yung Lord's Supper sa marriage. And tingnan po natin yung sinasabi po dito sa question and answer 76. So tingnan niyo po natin ulit. And sinasabi po dito, and so, although He, or to be specific, although Christ is in heaven, and we are on earth, we are flesh of His flesh and bone of His bone. And dito po sa words na mababasa natin sa catechism, ano po yung pinapaalala sa atin? So, pinapaalala nito sa atin yung binasa natin kanina. That is why ito po yung binasa natin, coming from Genesis 2. Tungkol po kina Adam and Eve. Na nung likhain ng Panginoong Diyos si Eve para kay Adam, sobrang natuwa si Adam. Kasi bago po ito, napansin niya na may ginawa na may partner yung lahat ng hayop. Merong lalaki and merong babae. So, dito makita natin, nung makita yon ni Adam, gusto din ni Adam na magkaroon ng kapareha. And dito makita natin sa verse 18 ng Genesis 2, yung Panginoong Diyos mismo, yung nagkindle ng desire sa puso ni Adam. Naramdaman ni Adam na nag-iisa siya and wala siyang katuwang. So kaya nilikha ng Diyos si Eve mula po doon sa isa sa kanyang ribs. So, it is clear that they belong together, that they were united physically and spiritually. Therefore, their desire is for each other. So ngayon po, dahil pinag-uusapan natin yung tungkol sa union o yung unity na meron tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, yun po ipinapahayag sa atin sa pamamagitan ng sharing of His body and blood, na yun po ay represented by the bread and wine of the Lord's Supper. So nais ng Panginoon na yung unity natin sa Kanya ay maging kasing lalim ng unity in marriage, meaning intimate and deep union po yun. And yung joy na naranasan ni Adam nung makita niya si Eve, and di pa po, dito sinasabi niya, Genesis 2:23, Genesis 2 talata 23, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. So this at last is bone of my bones and flesh of my flesh. Na ito pong mga words na ito, may kita natin sa catechism. So that ito po, may kita po natin dito na pwede nating ma-experience yun kay Kristo. Na tayo as a church, that He is our bridegroom. That by eating and drinking His body and blood, that we can experience the unity that we can have with Him. So kaya po ito po yung pinapaalala sa atin ngayong Lord's Day 29 about the Lord's Supper. Nang una, pakikipag-isa natin kay Kristo. And pangalawa, paalala rin to ng pakikipag-isa natin sa isa't isa bilang katawan ni Kristo. So again, meron po yung vertical and horizontal dimensions for us. And ito po yung mga aspect na to. So again, ulitin ko po, the Lord's Supper serves as a reminder of the unity that we have with Christ. Ito po yung aspect na vertical. And at the same time, also, the unity that we have with each other as the body of Christ. So, horizontal naman yung tinuturo po sa atin. So, kung merong vertical patungo sa Diyos, merong horizontal para sa bawat isa. Okay? And yun po yung pag-aaralan po natin ngayong hapon. And yung theme natin ngayong Vesper Sermon is this: eating and drinking
makes you one with Christ and with each other. Ito po yung theme ng ating sermon or the title of our sermon. And ito naman po yung mga sermon points natin. Number 1, unity with God. And number 2, unity with each other. Ayan, sige po. Before we expound our lesson this Vesper, so tayo po muna ay manalangin. Aming banal na Diyos, Ama naming nasa langit, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan para maunawaan ang iyong banal na salita. Lalo na po tungkol po dito sa sakramento na itinatag ng aming Panginoong Hesukristo. Naway makita namin sa mensahe ngayon yung lalim ng iyong pag-ibig, yung kabuuan ng iyong plano ng pagtubos sa aming mga makasalanan at yung tunay na pakikipag-isa na meron kami kay Kristo. At sa pamamagitan ng pananampalataya, nawa kami po ay maihatid sa katotohanan dito po sa kongregasyon na ito ng may kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas. Amen. Okay po. Ngayon po, pag-usapan naman po natin yung point number 1. So, madalas po kasi na ine-express yung unity sa pamamagitan ng pagkain na magkakasabay. So, ginagawa to ng mga family on a regular basis. And dapat nga, ganun po palagi. So, ganun po ba sa mga household po ninyo? So, I hope. And na-enhance po kasi yung family life kapag sabay-sabay na nauupo sa hapag yung buong pamilya and nagsasalo-salo sa parehong pagkain. And kaso, yung mga pamilya naman na hindi sabay kumakain, unti-unti po sila nag-drift apart. Kasi yung pagkain po ng family, hindi lang po yun basta pagsasalo-salo sa pagkain. But, panahon din po ito ng pagsasalo-salo ng buhay sa bawat isa. Kasi lalo na po kapag halimbawa dinner, doon pinag-uusapan yung mga nangyari sa atin sa buong maghapon. Anak, ano ba nangyari? Tay, ano, kumusta yung trabaho ninyo? And kapag lalo na pag napalalim yung usapan, kasama na rin yung na pinag-uusapan yung mga dreams or bawa, mga balakin sa buhay. Anak, ano bang balak mo sa buhay mo? Or pati yung mga damdamin, pwede rin problems na napag-uusapan and opinions across different topics na napag-uusapan sa loob ng kainan. So doon din nag-share ng wisdom and insights yung mga members of the family, especially yung mga parents. And ito po yung time that you encourage one another. So, mahalaga yung mga meal time sa pag-form ng matibay na bond sa bawat isa. So, may kita lalo na to sa mga special occasion po natin. Lalo na sa Pinoy culture po natin, tulad ng Pasko, o kaya kapag merong mga special anniversary. And so, ito yung mga times na talagang may celebration. Nagsama-sama yung mga tao. Nag-celebrate yung mga family and nagsasalo-salo sila. Dito sa church po, di ba, nararanasan din natin. Ginagawa din natin. For example, every lunch fellowship every week. And ngayon pa lang, di ba, pinagpaplanuhan na yung church anniversary natin sa September. So please, magsagot po kayo ng survey. So, sa mga ganitong klase ng... May plug pa eh. So sa mga ganitong klase ng okasyon, for example, sa mga families po natin, so hindi lang malapit na pamilya yung pumupunta po, di ba? Minsan may reunion pa yan. O kaya kasama rin na rin yung mga relatives na matagal mo nang di nakikita. Kaya pwede rin, pag may ibang mga occasions naman, pwede rin yung mga kaibigan mo na matagal di mo nang nakikita kasi may utang. O kaya iba pang mahal sa buhay na wala namang utang. No? Sa ganitong klase ng gathering, ordinary na nag-celebrate yung mga tao po. Di ba? By eating a meal. Or many meals. Kasi may round 2. So, sa mga ganitong pagkakataon, naglo-look forward yung mga tao and kapag naganap na yon, nag-i-enjoy po sila. So, dahil, sabi nga natin, ito yung mga panahon na magkikita-kita ulit yung isa't isa, people catch up, and nandun yung pag-enjoy sa company ng bawat isa. Iyan yung dahilan kung bakit in-institute ng Panginoong Hesus yung Lord's Supper.
So ibig sabihin, nais ni Kristo na maranasan natin yung pakikipag-isa or fellowship sa Kanya in a meaningful way. Paano? Sa paraan na tayo po ay nag-celebrate, sa paraan na puno ng joy. So may kita po yung union na ginawa ng Diyos sa atin. So the meal of the Lord's Supper is a time of remembrance. Pero panahon rin to ng joyous na pag-look forward sa future. Meron po itong significance at the end. And sa lahat ng mga pagpapala na darating pa para sa bayan ng Diyos. Nakapiling natin ng Diyos in the new heaven and new earth. And mahalaga po na pansinin po natin na katulad ng pinoint out po natin last week, na in-institute ng Panginoong Jesus yung Lord's Supper sa panahon ng Passover. Kasi po, talking about Passover, so kasi sa loob po ng isang taon, special time itong Passover para sa mga Hudyo. Na marami sa kanila yung pumupunta pa sa Jerusalem para i-celebrate yung Feast of the Passover. So nagtitipon-tipon sila. And yung biggest part ng celebration is yung special meal na pinagsasalo-saluhan nila. And kung maalala po ninyo, dito sa Old Testament, tinatag ng Diyos yung Passover, na ito po ay pag-alala sa mga nangyari sa simula ng history nila bilang bayan o nation ng Diyos. And as we know, in-institute yung Passover nung nasa Egypt pa yung mga Israelite. And kung alalahanin po natin, difficult time yon para sa kanila. It was a very difficult time. Sila po ay bilang mga slaves, di ba? Inapi and pinahirapan sila ng mga Egyptians. Pero nangako ang Diyos, lalo na po sa kanila, sa pamamagitan ni Moses, na ililigtas niya yung mga Israelite mula sa Egypt. So pinangako ng Diyos na palalayain sila mula sa pagkaalipin nila. And para to pa rin yun, nagpadala ang Panginoong Diyos ng maraming plagues sa mga Egyptian. And ito po, bago dumating yung huling plague, inutos ng Diyos na kumain sila ng Passover meal. Or sa Tagalog, ito po yung tinatawag na hapunang Pampaskwa. So ngayon, ano po yung pinapagawa sa mga Israelites? Ano yung pinapagawa sa kanila? So kailangan nilang pumatay, or kailangan pumatay yung bawat pamilya ng isang lamb na kakainin kasama ng mga bitter herbs and yung tinapay na walang pampaalsa. Kasi yung pampaalsa po kasi, or yung tinatawag na levadura or yeast, yung nire-represent po is kasalanan. Sa mga Israelite, puno ng kasalanan yung buhay nila, and yung levadura o yung yeast ay paalala po ng kasalanan nila. Kaya kailangan na walang levadura yung tinapay, gaya na dapat na wala ring kasalanan yung mga buhay nila. And yung mga bitter herbs naman po ay paalala ng bitter na pagdurusa na na-experience nila sa kamay ng mga Egyptian. And ito po, isa pa pong element na may kita natin dito, na may kita naman sa Exodus 12 verse 11, na kinakain yung Passover meal habang nakatayo. And yun, ano pong ibig sabihin po nun? Na yun po ay tanda or sign ng kanilang readiness na umalis mula sa Egypt. And ngayon po ay maglalakbay sila, papunta doon sa desert, palayo doon sa umalipin sa kanila. So kaya po, mula po noon, taon-taon, pinagdiriwang ng mga Israelite yung Passover. Na paalala po yon ng ginawa ng Diyos sa kanila, na niligtas sila ng Diyos mula sa lupain ng Egypt and dinala sila sa lupain nila. Bilang mga, ngayon ay malalayang tao na sila. So ngayon naman, talon po tayo sa panahon ni Kristo, medyo naiba na yung pag-celebrate ng Passover kumpara noong una tong in-institute. So sa panahon na yun, 4 na beses silang iinom ng wine na siyang nag-represent ng blood of the Lamb. So again, 4 na beses. So para dun sa unang beses,
bago ihain yung meal. Sa pinakaunang beses. Yung pangalawa naman, iinom sila pagkatapos kumain ng konting tinapay and yung mga bitter herbs. So imagine po niyo yun. And pagkatapos nun, aawitin nila yung unang part ng tinatawag nilang Halel. So yung Halel naman is a hymn of praise na binubuo ng awit or Psalms 113 and 114. And pagkatapos nun, kakain ulit sila ng unleavened bread and bitter herbs and saka naman kakainin yung Passover lamb. So after nun, doon palang binubuhos yung pangatlong cup. So, nandito na tayo sa pangatlo. Yung pangatlong cup ng wine na ang tawag naman is cup of blessings. Bakit yun po yung tawag? Tinatawag itong cup of blessings dahil po doon sa prayer na sinasabi nila sa Diyos para po dito. And ang sinasabi nila sa prayer is that, "Blessed are you, O Lord our God, who gives us the fruit of the vine." So yun po yung prayer nila. So pagkatapos ng pang-apat, dito tayo sa pang-apat na cup ng wine, so aawitin naman nila yung natitirang part ng Halel. So ngayon naman, igaling naman sa Psalms 115 hanggang 118. And ito po yung mga hymn na tinutukoy po sa passage natin kanina, na makita natin hindi lang sa Matthew 26, but kasama din sa Mark 14 na tungkol po sa pag-institute ng Lord's Supper. And alam niyo po, marami pong mga scholars yung naniniwala na yung particular verse na inaawit nila is may kita po sa awit 118:24 or Psalm 118:24. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa, tayo'y magalak at matuwa. So in English, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So kaya po, looking back, yung Passover, dito po sa thankful na remembrance nila dahil sa pagtubos and pagpapalaya na ginawa ng Diyos sa Israel. Mula po sa Egypt, sa pamamagitan ng kapangyarihan mismo ng Diyos. And paalala to kung paano na ang Diyos ay kasama nila sa journey nila mula po sa paglabas sa Egypt, sa pagtawid, sa Red Sea na naging dry land. We know the story. And sa paglalakbay nila sa disyerto. So paalala po ito kung paano na iningatan sila ng Diyos. Kung paanong pinakain sila ng Diyos. And kung paanong pinatnubayan sila papunta po dito sa Promised Land. And kung paanong tinalo yung mga kaaway nila. So, aim ng bawat Passover meal na ipaalala yung pakikipag-isa na ginawa ng Diyos sa kanila. And at the same time, yung wagas na pag-ibig ng Diyos para sa kanila, at yung hangarin ng Diyos na mamalagi sa piling nila ayon sa kanyang biyaya. And ngayon, nung in-institute ng Panginoong Jesus yung Lord's Supper, again, imagine natin, yung amazing part po dito is that, i-connect ngayon sa Passover, na bago inumin ni Kristo yung third cup, which is yung cup of blessings, na kinuha ng Panginoong Jesus yung unleavened bread, kasi para po siya malaking bilog po na cracker. So you have to imagine, no? Para siya malaking bilog na cracker, pinagpira-piraso yun ni Kristo, and binigay niya yung bawat piece sa mga disciples. But instead na bigkasin yung normal words of blessing, Christ says something totally different. Sabi ni Kristo, "This is my body." Of course, alam naman ng mga alagad na hindi tinutukoy ni Kristo yung actual na katawan niya in a physical way. Kasi habang pinagpira-piraso niya yung mga tinapay, hindi nila inisip yun. Kasi obvious na yung tinapay, hindi yung tunay na katawan niya. So taliwas po yan sa tinuturo ng mga Roman Catholic. So ito po ay dahil yung Panginoong Hesus mismo nakatayo sa gitna nila. Bodily na nakatayo ang Panginoong Hesus. So yung ibig sabihin ni Kristo is that nag-represent yung tinapay na yun sa katawan niya na malapit nang maipako alang-alang sa kanila. It is the reminder of His work. And pagkatapos po nun, kinain nila yung flesh ng lamb offering. And saka binuhos yung third cup. So the cup
of blessing. So same ng aking pong in-explain kanina. But once again, dito again, hindi binigkas ng Panginoong Hesus yung normal words of blessings. Sa halip, sinabi ng Panginoong Hesus, kung kanina, this is my body, ngayon naman, this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Pwedeng imaginein kung gaano naka-apekto yun sa mga disciples. Marahil sa isip nila, ano yung ginagawa ng Panginoong Hesus? Bakit niya binabago yung celebration ng Passover sa ganitong paraan? Bakit niya binago yung isang ceremony na sineselebrate na sa loob ng hundreds of years sa parehong paraan? Bakit ngayon to binabago? Pero sa tingin niyo po, bakit po kaya yun ang ginawa ng Panginoong Hesus? But later on, naunawaan po siya ng mga disciples. Napagtanto nila na yung mga salitang yon ng Panginoong Hesus itumutukoy sa pagkapako niya sa krus na siyang daranasin ng ating Panginoon para bayaran yung mga kasalanan ng sangkatauhan. So, naintindihan din nila na yung kordero mismo or the lamb tumutukoy kanino? Sa Panginoong Hesus. So, kinailangan niyang pumunta sa krus gaya ng isang korderong papatayin para ibuhos yung kanyang dugo para sa kanila. So, kaya may kita po natin dito yung close connection and yung similarity sa pagitan ng celebration ng Passover bilang ito po ay feast ng Old Covenant and ng Lord's Supper bilang feast ng New Covenant. So yung Passover is looking back na may pasasalamat sa Diyos sa kanyang redemption and liberation na siyang ginawa ng Diyos sa Israel mula sa Egypt. And na-associated po ito dito sa sacrifice of the Passover lamb. And yung Lord's Supper naman is looking back. Ganon din po yun. Na may pasasalamat sa redemption and liberation na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng sacrifice. At yon ang Panginoong Hesukristo. So kaya nililink rin po ng Scripture yung dalawang to, yung Passover ay yung Lord's Supper. So gaya po yan ang may kita po natin and mababasa sa 1 Corinto 5, talata 7. 1 Corinto 5, talata 7, kung saan sinasabi ng Apostol Pablo, 1 Corinto 5:7, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay naialay na. So, yung Lord's Supper, tumitingin po sa wonderful na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, yung pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. And ginawa ito ng Diyos kahit na tayo po hindi isang mabuting bride. Kahit na tayo hindi mabuting bride. So madalas, hati yung loyalty natin, hindi natin minamahal ang Diyos gaya ng nararapat. So kaya nga, ayon sa Scripture, ang Diyos yung unang umibig sa atin. It is a reminder of God's love that He loves us despite our sins. And dito po naistiyakin ng Diyos na naunawaan natin yung unity. And itong unity na to, siya yung gumawa para sa atin. Na nais ng Diyos na naunawaan natin na sa kabila ng mga kasalanan natin na maaari tayong makipag-isa sa Kanya through faith. And this is God's wonderful gift to us. Ngayon, nais din ng Panginoon na maunawaan natin na kada tayo po nakikibahagi sa Lord's Supper, na spiritual na naroroon siya. And sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinapahayag yung mga salita niya sa atin. And ina-apply na mag-dwell sa mga puso natin. So kaya po sa bawat pag-celebrate natin, narinig natin mismo yung mga salita na sinabi ng Panginoong Hesus nung in-institute niya itong Lord's Supper na binibigay niya sa atin yung kapatawaran ng mga kasalanan natin. And ginagrant sa atin yung buhay na walang hanggan. Because of the shed blood and broken body
of Christ. Pero ngayon po, nais ng Diyos na maranasan natin to in a more meaningful way. So dito naman tayo dadako sa second point. Kasi kapag kumakain and umiinom tayo ng bread and wine, kinakain natin, napupunta sa ating sistema, so nagiging bahagi ng katawan natin yung mga element na yon. Those bread and wine. So in this way, nagkakaroon tayo ng intimate sharing with Christ. So dahil nga, gaya ng alam natin, represent ng bread and wine yung body and blood ni Kristo. And kapag sineselebrate natin yung Lord's Supper, ginagawa natin ito as a corporate body. So in other words, ginagawa natin ito as a covenant community, as a church. So tayong lahat ay sama-samang katawan ni Kristo. So yun po yung sinasabi dito ni Paul sa Ephesians 5:30. Ito yung reason bakit binasa natin kanina. Kung saan sinasabi ni Paul or ni Pablo that we are members of His body. And sa verse 32 ng Ephesians 5, so tinatawag ngayon na isang mystery. Kaya bilang mga mananampalataya, so naunawaan natin ngayon na tayo ay kaisa ni Kristo. Our mystical union with Christ, na tayo ay sama-sama, na siyang mga tinubos ni Kristo bilang isang katawan. And yung Panginoong Sus, yung siya pong kumikilos sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na para sa huling araw, na maiharap tayo na gaya ng isang beautiful bride, or isang beautiful church, na gaya ng sinasabi dito ni Paul sa Ephesians 5:27, na without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. So yung Diyos yung nag-unite sa atin. And that is why we belong together. And kaya dapat sama-sama din tayong lalapit sa hapag ng Diyos in the Lord's Supper. That is why hindi pwede yung online means, mag-isa ka lang sa room mo, but tayo as a church. So yun po yung utos ng Diyos sa atin. Na tayo po ay makiisa sa Kanya, makiisa sa bawat isa, and maging Kanyang katawan. Yan po ang point. And sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ginawa ng Diyos yung ugnayan sa atin. Bilang mga covenant children in Christ, tayo lahat. And tingnan po natin ito, yung sinabi ni Paul sa unang Korinto 10, talata 16 hanggang to 17. Unang Korinto 10, 16 to 17. Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Sapagkat may isang tinapay, tayong marami ay isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. So ngayon po kasi, nabubuhay po tayo sa panahon. I think the point ito ni Elder Justin kaninang morning, na nabubuhay tayo sa panahon kung saan yung ang gusto ng mga tao ay maka-experience lang ng mga bagay in a very personal way. Na tayo po lahat ay nagiging self-centered. Meaning they want to feel something. They want to feel that they are alive. They want to feel that they are loved, na ang kanilang mga pleasures will be met, na sila ay significant, puro ako, in one way or the other. So hinahanap ng mga tao yung unique and amazing na experience. So kaya naman, naghahanap sila ng mga paraan para magising yung mga damdamin nila. O yung sabi nga, para magising yung aking katawang lupa. So ibig sabihin, yung kanilang emotion, to the core of their being. So yun yung dahilan kung bakit may ilang mga church na gumagamit ng music para pukawin yung emotions ng mga tao. And paulit-ulit ng mga phrases. Paulit-ulit ng mga phrases. Paulit-ulit ng mga phrases. Para ilagay yung mga tao sa emotional high. Hindi ko alam kung may emotional high doon sa ginawa ko na yan. So, yung mga churches, ang ginagawa nila ngayon, nagkikater to those people who want to feel God's Spirit in this way. Na pawang superficial lang po yun. Pero kapag tininan po natin yung way that we celebrate, dito naman tayo, sa Lord's Supper.
mula po sa ganong perspective, magiging disappointing sa mga tao. Kasi halimbawa, lalo na po sa atin na nagpapartake ng Lord's Supper, wala naman pong emotional high. Kasi we do it in a solemn manner. Halimbawa, last week, lapit yung mga elders, yung 4 na elders tatayo, magpe-play lang si Mo ng instrumental na hymn. So overall po nun, tahimik yung disposition. We do it in a solemn manner. But ngayon, tingnan natin mabuti kung ano ba talaga yung nangyayari sa Lord's Supper. We have to see this biblically and theologically. So isipin natin mga kapatid na dito natin tunay na na-experience yung presensya ng Diyos in a more meaningful way. Hindi na ito superficial, hindi na ito paulit-ulit, but rather in a meaningful way. Through every sense of our being. Ito po yung pagtulong sa atin ng Diyos in our finiteness and sa ating pong kahinaan bilang mga tao na tayo po pawang nilalang lamang ng Diyos. So sa preaching, di ba, naririnig natin yung salita ng Diyos. So, nandito naman po sa sacrament of the Lord's Supper, dito nakikita ng mga mata natin yung mga elements. Yung bread and wine, na siya po nag-represent ng body and blood of Christ. Naamoy din natin yung bread and wine. Inaamoy niyo po ba? And nalalasahan din natin, for sure nalalasahan natin yung mga elements. So sa lahat po ng ito, engage lahat yung mga senses natin. Kasama din yung touch. Siguro naman nahawakan natin, di ba? And tunay nga po na solemn event ito every time na ina-administer yung Lord's Supper. Pero at the same time, hindi lang solemn, but at the same time, joyful event din siya. Yes, nandun yung seriousness, kasi nga we examine ourselves. Inaalala natin yung mga kasalanan natin. Pero joyful event din po ang Lord's Supper. Dahil pinapaalala sa atin yung Ebanghelyo or the forgiveness of sins in Christ. So we should experience that joy. Pero para ma-experience to in a meaningful way, ang lagi nating paalala, it must be through faith. Itong faith na to, hindi lamang po isang bagay na nag-exist lang sa isipan po natin or mga salita or feelings, but it also engages our body, your hands and your mouth as we put our faith into God. And meron po yung fruits of faith, fruits of repentance, marks of grace. Na yun po yung point din natin, bakit inaaral natin yung Beatitudes. So, alam niyo po, amazing po kasi yung symbolism ng bread and wine na nagpapahayag to sa atin ng napakaraming images. Kasi para manatili tayong buhay physically. So, ordinary way. So, kailangan natin ng pagkain and inumin. Ordinary. That's para sa atin pong lahat. Para tayo po mabuhay. And gayon din, kailangan natin ng spiritual na pagkain at inumin para manatiling spiritually alive. So, yung bottom line is, napakagandang malaman na yung Diyos mismo, yung nagpapakain sa atin. Napakagandang malaman po yun. That He nourishes us and He gives us drink to quench our spiritual thirst. Na siya pong sagot din sa ating pong tanong kanina, no, sa ating pinag-usapan sa Beatitudes kaninang umaga. And ngayon, ginagawa ng Diyos sa atin, lalo na kada linggo, kada tayo po nag-gather, nagtitipon bilang covenant community para makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ito po dahil sa mga sandaling ito na pinapakain tayo ng Diyos. Ibig sabihin, nire-remind tayo ng lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin. And lahat ng patuloy na gagawin ng Diyos para sa atin. It is a wonderful reminder po para sa atin pong lahat. So kapag sineselebrate natin yung Lord's Supper, nang sama-sama, hindi individualistic, pero sama-sama po, nararanasan natin to in a different way. And sa Lord's Supper, lalo tayong nire-remind kung ano yung layunin ng first coming ng Panginoong Yesus in His life, death, and resurrection. And we look forward to that coming day na babalik muli ang Panginoong Jesucristo. His
second coming. Then, sa panahon po na yun, on that blessed day, He will come as the groom for His bride. And kapag binabanggit ng scriptures ang Panginoong Jesus as the groom and yung imagery that the church is His bride, so kailangan nating maunawaan na yung actual wedding na binabanggit sa scriptures, hindi pa po yun nagaganap. And bilang iglesia, tayo po ipatuloy pa rin umaasa naghihintay that the great wedding day is still coming. It is when Christ returns. And dito po sa imagery ng wedding na ginagamit sa Bible, kailangan po kasi natin po yun na maintindihan according sa mga customs or kaugalian tungkol sa marriage nung panahon ng Panginoong Hesukristo. Kasi iba po siya sa nakasanayan natin ngayon. And noong panahon na yun, yung unang step or yung unang hakbang is yung tinatawag na betrothal or yung pagkakasundo sa marriage. Well, more than po ito sa pagkakaalam po natin ngayon ng mga engagement dahil po sa time nila, so tinuturing na kayong legal na mag-asawa when it comes to betrothal. So except hindi pa kayo nagsasama sa isang bubong o hindi pa natutupad yung physical na pagsasama bilang mag-asawa o yung tinatawag na consummation of marriage. Well, mangyari lang po yun doon sa actual na wedding day. And very wise yung words ng Diyos para dito po sa imagery po na to. And sa ganitong sense na masasabi natin na tayo ngayon betrothed na sa Panginoong Hesukristo. Na ibig sabihin po noon, nakatakda na tayo sa Panginoong Jesus na tayo ay bride ni Kristo. Pero hindi pa po nagaganap yung actual na wedding. Same with the analogy of what betrothal is. So hindi pa nagaganap yung actual na wedding and we are looking forward to that. So mangyayari yun sa huling araw. Dahil doon natin lubos na ma-experience yung ganap na unity with Christ and even sa isa't isa. So doon tayo tunay or perfectly na magiging isa sa Diyos and sa bawat isa. Wala nang hadlang, wala nang kasalanan, wala nang separation. And kahit po ngayon, even in the present time, we're looking forward to that day. Dito po sa Book of Revelation, or sa Tagalog ay Apokalipsis, Revelation or Apokalipsis, binabanggit yung tungkol sa araw na yon. Ito binabanggit ko about the wedding day na para bang nangyayari na ngayon. So sabi po dito sa chapter 19, so Kabanata 19, talata 7 to 9, again, Apokalipsis 19:79, na if we observe na parang nire-recount itong story, ito yung account dito na para bang nangyari na. Again, basahin ko po. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian, sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng Kanyang magiging asawa ang Kanyang sarili. At sa Kanya'y pinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. At sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Well, ito po yung katuparan. So ito po igaling po sa Revelation, pero ito po ipinrophesy ni Isaias sa Isaiah 62 talata 5. Kung saan sinasabi ng Panginoong Diyos, again, Isaiah 62 talata 5, at kung paanong ang lalaking ikakasal ay nagagalak sa babaeng ikakasal, gayon magagalak ang Diyos sa iyo. So ngayon naman po, ang tanong ko naman po sa inyo ngayon, ito po. Namumuhay ka ba sa pag-asa kay Kristo na merong pananabik? Namumuhay ka ba sa araw-araw na meron pong paghahangad sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, pinapaalala nito sa atin, and even right now sa ating pag-aaral ng Lord's Supper, that will be a wonderful day. Yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo na merong anticipation of His return in the future.
Yes, marami pa po tayong kailangang gawin sa buhay po natin na to ngayon. And binigyan tayo ng Diyos, hindi lang yung mga suffering, but even kahit sa mundong ito, para magkaroon ng joy in this life. Pero alam niyo po, ito po yung paalala sa atin lahat, na mawawalan ng saysay yung joy na to, even earthly joy na meron tayo, kung hindi natin naunawaan yung ginawa ng Diyos para sa atin. Wala ang katuparan lahat ng joy ito. Bali wala. Na pag hindi natin inalala kung paano iningatan ka ng Diyos sa buong buhay mo, or kung paano sinugo ng Diyos Ama yung kanyang anak para sa atin, na siya po ay nagkatawang tao para mamatay dahil sa mga kasalanan natin, and para tiyakin yung buhay na walang hanggan para sa iyo and para sa akin. Kaya po mga kapatid, dito sa Zion Covenant Reformed Church, naway punuin ng Panginoong Diyos yung ating mga puso't isipan nitong kaalaman ng Diyos at ng presensya ng Diyos at ng katiyakan ng walang hanggang presensya ng Diyos na makakamtan natin sa buhay na darating. A reminder for all of us is that the Lord God is near you. He is in your heart and in your mind, and He wants to remain there. At sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo at ng sakramento ng banal na hapunan, He wants you to experience Him always in this life, in the present, and in the life to come. Purihin po ang Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na buhay, kami po ay nagpapasalamat sa liwanag na inyo pong dinala sa amin sa pamamagitan ng iyong salita na aming narinig. Panginoon, maraming salamat sa paalala na sa sakramento ng banal na hapunan or ng Lord's Supper na pinapahayag ang kamatayan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo hanggang sa siya'y dumating. Tulungan mo kaming lumapit sa iyo na may pusong nagsisisi, na may pananalig kay Kristo lamang, at mayroon po pagmamahal sa aming kapwa. At naway aming maunawaan yung mga katotohanan na aming napakinggan. At magbunga nawa ito ng kabanalan at matibay na pag-asa para sa iyong bayan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang isang daan at ang katotohanan at ang buhay. Amen.